Eto na, mukhang opisyal na talaga ayon dito sa latest insider reports na lumalabas ngayon. Mukhang ito raw si Chris Newsom, katulad ng matagal na nating binabalita, ay ilalagay na sa trading block nitong Meralco Bolts. Dahil alam ng Meralco na kapag si Chris Newsom naging unrestricted free agent, baka umalis yan nang wala silang nakukuhang kapalit. Kaya ang gustong gawin ng Meralco ngayon, bago mag-expire yung kontrata ni Newsom, ay trade na nila sa ibang team. Naisip nga nila siguro, yung naiisip na rin ng marami, na kapag naging unrestricted free agent itong si Newsom, pupunta yan sa SMC, malamang sa Hinebra. Dahil ang balita, siya naman favorite ni Coach Tim Cone. At kapag pumunta si Newsom sa Barangay Hinebra, walang kapalit na makukuha Meralco. So ang gagawin ng Meralco, habang hindi pa unrestricted free agent si Newsom, ay ite-trade na nila. Kung ikaw naman ang Hinebra, tatanggapin mo na yung trade offer ng Meralco. Dahil kapag ang Meralco tinrade si Newsom nang hindi pa nag-expire yung kontrata niya, yung team na pupuntahan ni Newsom, bibigyan niya ng bagong contract at hindi na siya magiging unrestricted free agent. Kaya abangan natin kung sino ang i-offer ng Barangay Hinebra. Ang initial reports na lumalabas daw, baka si Maverick Hanmisi at itong si Stanley Pringle ang ibibigay ng Gene Kings para dito kay Chris Newsom. Sasabihin ng iba, dapat intayin na lang ng Hinebra mag-expire yung contract niya. Pero katulad nga nung sinabi natin, kapag inintay ng Hinebra na mag-expire yung contract niyan, ang gagawin ng Meralco, iti-trade agad si Newsom habang hindi pa to unrestricted free agent. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Pero maliwanag dito, kaya pala ginagamit madalas ni Coach Tim Cone itong si Chris Newsom dahil talagang gusto niya ang estilo ng laro. At baka matulad ito dito kay Jared Dillinger at kay Nards Pinto na mga dati naglalaro sa MVP Group na lumipat na sa Barangay Hinebra. May napabalita ngayon na ito raw si William Navarro at itong si Xavier Lucero ay babalik na dito sa Blackwatch sa Northport, Batangpier. Alam natin na kagagaling lamang sa injury ng mga nabanggit na players at sila daw ay handa na mag-resume para dito sa Northport, Batangpier. Si Lucero actually first time niya magsusuit up dito sa Northport at itong si Navarro ay babalik na. Maganda yung naging stint ni Navarro bago siya na-injure. At alam natin na magiging maganda yung front court nitong Northport kung sakasakali. Kaya natin nasabing kung sakasakali kasi kung titignan ninyo yung lineup ngayon ng Northport, meron silang Xavier Lucero, Arvin Tolentino, Joshua Monson at William Navarro dito sa kanilang front court. Pero problema, yung mga players na yan baka hindi magtagal dyan dahil nga ito si Arvin Tolentino, ililipat niya sa Magnolia. At ang balita ngayon, ito raw San Miguel Beer ay baka pitasin either itong si Lucero o itong si Navarro. Hindi ka agad-agad nila pipitasin yan dito sa Philippine Cup dahil titignan muna nila performance ng mga nabanggit na players dahil syempre nga galing sila sa injury. Kung sakaling maging maganda ang laro nitong si Xavier Lucero at o kaya si William Navarro, pipili na lang daw dyan ng SMB kung sino ang kanilang pipitasin dahil yung power forward ang pangangailangan ng Beermen. Mas malakas daw yung tsansa na si Navarro mapunta sa San Miguel Beer. Pero hindi natin maialis yung posibilidad na baka si Lucero ang kunin ng SMB. Depende yan sa magiging takbo ng usapan. Ang maliwanag dito, itong Northport Batangpier hindi pa tapos sa pamamimigay ng mga players dito sa SMC. Ang sabi ng iba, itong si Navarro at si Lucero ay pwedeng maging cornerstone ng isang prangkisa. Pero sa ngayon mukhang ang balak talaga ay obserbahan yung kanilang magiging laro dito sa Northport at magdedetermine dyan kung alin saan siya mapupunta sa SMB, kung si Navarro o si Xavier Lucero. May report na lumalabas ngayon na baka itong Magnolia ay gumawa ng paraan para i-upgrade yung kanilang backcourt. Ang isa raw doon sa tinitignan ay i-trade itong si Abu Tratter. Alam natin na itong si Abu Tratter ay napapabalik na gusto nang mag-abroad at gusto na raw umalis doon sa kanyang kontrata. At ang gagawin daw ng Magnolia ngayon ay iti-trade itong si Tratter bago mag-expire yung kanyang kontrata. Katulad ng binabalak to ng Meralco dito kay Newsom. At malamang daw ito si Tratter dalhin dito sa Terra Firma Jeep kapalit nitong si Wami Tiongson. Ngayon sasabihin ng iba, bakit guard na naman ang kukunin ng Magnolia? Well, siguro magkakaroon ng reshuffling dito sa Magnolia ngayon at yan ang dahilan kung ba't kukunin nila itong si Wami Tiongson. Baka tatanggalin na nila itong si Jerica Hanmisi. Hindi pa natin natitiyak pero maliwanag dito magkakaroon ng maraming movements dito sa tinatawag nating lineup ng Magnolia Chicken Templados.
Ito si Wami Chongso matagal na yung napapabalita na lilipat sa SMC. Dati ang balita dito yan sa SMB mapupunta o di kaya naman sa Barangay Ginebra. Pero nung lumipat si Maverick Misi sa Barangay Ginebra, mukhang hindi na natuloy yung paglipat niya ni Tiongson. Samantalang dito naman sa San Miguel Beer, nagdadalawang isip pa rin ng SMB kung ititrade pa itong si Chris Ross o hindi. O kaya itong si Simon Enciso. Kaya sa ngayon, pumasok na rin dito sa picture itong Magnolia. At huwag tayong magulat kung itong si Wami Tiongson ay dyan na mapunta. Dahil sa ngayon daw, itong Barangay Ginebra nakafocus dito kay Chris Newsam. So abangan na lang natin kung itong si Wami Tiongson ay mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados para mapalakas yung kanilang backcourt. Bukod dyan, of course, kukunin din daw ng Magnolia itong si Arvin Tolentino. So mukhang totoo yung balita na gusto na ng management na ang Magnolia ay maging kasing lakas na ditong San Miguel Beer at itong Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't kukuha sila ng maraming mga bagong player. Itong TNT Tropang Giga ay hindi pa huhuli pagdating dito sa tinatawag natin na pagkuha ng mga bagong players. Ang isa daw sa tinitignan nila ay itong si Christian David nitong Blackwater Bossing. Sa ngayon kasi, itong si Christian David ay matatawag natin na nagpapakita ng flashes of brilliance dito sa Blackwater. Pero sa ngayon, of course, hindi pa masyadong consistent ang laro niya at sa tingin ng iba, mas gaganda ito kapag napunta dito sa sistema ng TNT kung saan makakasama niya doon sa power forward slot itong si Calvin Oftana. Siyempre, wala pang final dyan at katulad nga nung napapabalita, mukhang nagkakaroon ng gusot dito sa Blackwater at dito sa TNT dahil mukhang nagmamatigas daw si Jeffrey Cariaso at ayaw bitawan itong si Reynam Batak. Alam naman natin dati itong Blackwater, basta may hilingin ng TNT ay pinagbibigyan na. Pero mukhang ayaw daw pumayag ngayon itong si Coach Jeffrey Cariaso at yan ang dahilan kung bakit hindi pa natutuloy yung trade dito kay Nambatak at pati na rin dito kay Christian David. So yan ang abangan natin kung ano magiging resulta nito. Hindi lang para dito sa trade kay David, kung hindi dito sa magiging transaction ng Blackwater at TNT. Alam natin ang Blackwater parang Terra Firma at Northport yan para sa SMC. So tignan natin kung nagbago na ba ang ihip ng hangin o baka mapipresyo ng management itong si Jeffrey Cariaso na ipamigay na itong si Reynam Batak at yung iba pang hinihiling na players ditong TNT Tropang Giga. Ang maliwanag dito, itong TNT hindi papahuli dito sa SMC sa pagdating ng pagkuha ng mga panibagong players dahil gusto raw nila na lumakas na pagdating dito sa Philippine Cup. Kung bumalik man si Mikey Williams o hindi, irrelevant na raw yun dito sa movement na gagawin nila para makuha itong si Reynam Batak. Kaya sa ngayon, itong si Christian David, isa rin yan sa mga tinatarget ni Coach Chot Reyes. Out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, RG Bueno at Dalina Family, JJ Boom, pinapati din natin si Jonel Alagon, si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at John Villarosa, si Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dokusin, Michael D, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Junjun Angie, Patpat, B-Boy Matas, John Ray Marquisuela, si John Marcantos, si John Ray Marquisuela at ang iba pa nating mga taga-subaybay.